Jr., ang legal counsel po ni Vice President Sara Duterte. Attorney, live po kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Gandang hapon, good afternoon sa inyo. Attorney, correct niyo po ako ha. Kayo po ay anak ni Attorney Salvador Yes, Panel. correct. Okay. Salamat po kasi baka Salvador Paulo Jr. Okay, salamat po. Okay, attorney, kayo ay lawyer ni VP Sara sa usapin ng impeachment or kay Ramil Madriaga? Kay Ramil Madriaga lang po. So hindi po namin kayo pwedeng tanungin about impeachment. May konting intersection kasi yan, so pipiliin ko na lang kung anong Salamat. pwede kong sabihin na detail. Salamat po. Okay. Okay, attorney, eto ha, sabi ho ni Senadora Representative Laila de Lima, mukhang natatakot na po yung inyong kampo. Kaya po nag-file kayo ng kaso sa usapin ni Ramil Madriaga. Inuuna naman daw po, hindi niyo pinapansin. Hindi kami takot. In fact, ang pag-file nga ng kaso, ibig sabihin hindi ka takot kasi kung technical ng pag-uusapan, sa criminal case kasi, mas mataas yung standard of evidence na kailangan mong ma-meet para umusad yung kaso at para mapanagot yung kinakasuhan mo. So, sa amin, ang pinapakita namin ay ganun kami kakumpiyansa na nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga. Tapos, kung bakit, ang tanong mo ba? Bakit daw po ngayon lang? Pwede... Si VP Sara naman, ang polisiya talaga niyan is just to deny any malicious allegations, and if it comes to case, then to address it in the proper forum. Aantayin niya na lang. Kasi wala namang saysay ang testimonya na yan. Pero ngayon na ginamit na sa impeachment complaint, ibang usapan na yan. Kasi ang impeachment, alam naman nating lahat, mahalagang proseso yan. Ang posibleng outcome niyan is i-deprive mo yung mga bumoto sa isang high government official ng kanilang representante. So hindi pwedeng ang basehan ng impeachment isang testimonyang gawa-gawa lamang. Diba? So, yeah. Attorney, so sinampahan po siya ng kaso dahil ginamit na po yung kanyang statement sa impeachment? Hindi naman. Ang elements lang naman kasi ng perjury is magbigay ka ng false testimony under oath. For example, in an affidavit. So doon pa lang, crime na yun talaga. It's just that hindi naman talaga dapat yan papansinin. Pero ngayon kasi ginagawa siyang basehan ng impeachment. So hindi pwedeng palagpasin to kasi sa impeachment, sasagutin naman yan sa impeachment. Diba? So walang saysay yung sinasabi ni Representative de Lima na natatakot. Kasi sasagutin din naman doon. Parehas lang actually yung sasabihin namin sa perjury, pati yung isasagot kay Madriaga doon sa impeachment complaint. Pero ang pagkakaiba sa impeachment, pag napatunayan ng kampo ni VP Sara na nagsisinungaling si Madriaga, walang consequence sa kanya. Di ba? So dito sa perjury criminal complaint, pag napatunayan na nagsisinungaling siya, kulong siya. Okay, attorney, pwede pa akong pag-usapan yung merito, ano po? Ng inyong yes. Okay. Yes. So, attorney, tauhan talaga or kilala ni VP si Ramil? Hindi po. Hindi niyo po kilala si Ramil Madriaga. Never po naging empleyado o nagtrabaho sa kanya in any capacity. Ang isa sa pinakamatibay na ebidensya namin is kumuha kami ng certifications mula sa PSG, Presidential Security Group, sa VP-SPG, Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Local Government, na nagpapatunay na kailanman ay hindi naging empleyado o konektado si Ramil Madriaga sa mga government offices na yon. So, asag na agad siya doon kasi ang testimonya niya, para kasi maging believable yung sinasabi niyang nag-transport or nag-deliver siya ng mga limpak-limpak na pera
upon instructions of VP Sara, gumawa siya ng gawa-gawang background para mukhang believable na may insider access siya. So sabi niya, I was formally assigned in the PSG. I taught tactical driving classes in the PSG and so forth. And so siya daw ang bumuo ng Vice Presidential Security Group. So binasag po natin lahat yon, not just with those certifications, but also from testimonies from 2 PSG commanders who attest that they've never encountered any Ramil Madriaga in the PSG. The other witnesses also support that they were never Ramil Madriaga never taught any tactical driving classes in the PSG. His only connection to the PSG is merong certificate courses na ino-offer doon sa mga PSG members na pa-retire na to improve their career opportunities after the PSG. So these are voluntary certificate courses. Nag-hire sila ng outsider training provider. And si Ramil Madriaga apparently was a faculty member of that service training provider. So hindi totoo na taga-PSG siya, nagtuturo siya doon. Outsider siya. So kasinungalingan lahat ng sinasabi. Opo. Straight to the point po, no? Sino po ang responsable sa tingin niyo po ng paglutang ng isang Ramil Madriaga pointing VP Sara sa usapin ng panghihingi raw ng pera sa mga drug lords at iba pa? We have our suspects that we can't confirm, of course, pero i-connect ko na yan dun sa lumabas na balita, whether kahapon ba yan or kaninang umaga na may death threat daw kay Ramil Madriaga sa loob ng ng Taguig City Jail. Ang gusto ko sabihin dyan is walang kinalaman si VP Sara dyan, and it's against her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga because siya lang ang makakaamin na gawa-gawa lang ang testimonya niya. Siya lang ang makakaturo dun sa mga handlers niya, dun sa tinatanong mo. Siya ang makakapagsabi sa atin kung sino yung mga yan. At pangatlo, kung titindigan niya yung testimonya niya, siya lang ang makakapagbigay ng nawawalang mga detalye dun sa affidavit niya. Yung affidavit niya kasi puro overly general accusations, walang specifics, walang exact dates, walang mga exact locations, walang full names ng mga naka-enkwentro niya. So, mahirap i-verify. So, ang gusto namin, come forward, di ba? Be in the best health so you can come forward, you can supply these details at para mas lalong madurog namin yung testimonya mo. Kung mahina po ang mga sinasabi ni Ramil, bakit po siya nagamit sa impeachment ni VP Sara? Kung ano yun? Sir, kung mahina yung mga itong mga sinasabi, no, na kasinungalingan, obvious na may mga butas na sinasabi ni Ramil, bakit po nagamit po ito sa impeachment ni VP Sara? At kinagat po ng mga mambabatas na ilan abogado, yung ilan po kasi desperado sila. Desperado sila na patalsikin si VP Sara at pigilan ang kanyang pagtakbo sa Panguluhan sa 2028. Kaya kahit na madali naman talagang i-verify na nagsisinungaling tong si Ramil Madriaga, and yet, 'di ba? Ginamit nila, linagay nila sa impeachment complaint. Tapos binabansag pa nilang smoking gun nila ito or missing link, 'di ba? Ito rin ang nagpapatunay na politically motivated lang talaga ang impeachment because kung ang star witness nyo ay si Ramil Madriaga, 'di ba, na walang kredibilidad at kahit suriin mo yung mga accusations niya ay hindi ka panipaniwala. And talagang politika lang to. Hindi to ebidensya, hindi masusunod ang ebidensya to. Hindi to tunay na paghahabol ng pananagutan sa katiwalian. Diba? Okay, huling tanong po, attorney, no? May forma at may substance na po, sabi ho ng mga mambabatas, pumabor ho sila sa impeachment. Ano po ang inyong move? Ano po yung mga paghahanda at ano po yung inyong masasabi dito?
sa parte namin na hindi naman kabilang ng impeachment defense team, nabigay na namin sa impeachment defense team yung mga ebidensya at testimonyang nakalap namin para dito sa perjury complaint na ito kasi gagamitin din yan sa impeachment. So yun lang ang limitado lang ang aming Oo. participation. Attorney, maraming salamat sa inyong mensahe sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Mga kasama si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr.